Ano ba ang pangalan ng ng grupo nyo? No? Okay. Dapat pangalanan nyo ng inyong grupo. Okay. Pakinggan natin ang kanilang awit para sa Panginoon. Amen. Are you blessed? Amen. At ang ganda ng ang ganda ng reasoning, kumbaga. I will serve thee because this is what you've done for me. You have given your life for me. Napakagandang awitin. At sana hindi lang 'yan maging ang sabi nga ng mga matatalino ay parang music to our ears, no? Hindi. Maging application sa atin. Hindi lang ito basta kanta, ito ay nagre-reflect sa isang katotohanan. Nagsiserve tayo sa Panginoon, nagpupuri tayo sa Panginoon, dahil saan? Dahil sa ginawa niya sa atin. That's the point, no? That's the simple point ng service natin sa Panginoon.
Dahil at the first place, hindi natin minahal ang Diyos. It's not because we love Him, but because He first loved us. 1 John chapter 4, verse 10 to 11. Gets natin? No? Amen ba? Yan ang Panginoon. So ngayon, this afternoon, get your Bibles, i-ready natin ang ating mga notes, at ihanda natin ang ating mga sarili, tanggalin na mga distraction, ang mga phone natin, put it on a buzz, para hindi kayo makadistract at hindi ka rin madistract. Okay? Handa na kayo? Taas yung mga Bibles nyo? Ano dyan? Asan ang mga Bibles? Taas. Ang walang Bibles, pwede na umuwi. Joke lang. Wala naman siguro ma-open dito, ha? Ano ba? Tayo-tayo na lang ito, tapos may ma-open pa, no? Taas ang mga Bible, taas. Ay, wait lang yung Bible ko. Ako lang ang Bible. May Bible ako, kala nyo, ha? O, taas ang Bible, taas. Iyan, okay. So, kung handa na tayo, tawagin natin si Pastor for our message this afternoon. Magandang hapon po, at ang ganda ng inawit nila. Nahamon daw ang mga men, next Sunday yata. Naituro. Ang aming vocalist, si Brother Joe. Ang aming tenor, si Brother Willie. Ewan ko si Brother Raymond kung ano ang kanyang party dito. Okay. Alam niyo mga kapatid, napaka sarap maramdaman yung bagong awit sa Panginoon. Ano po? Ako'y lumaki na may tangang Bible. Ang unang narehistro sa aking isipan, ako'y bata pa, bagong awit kagurangnan. Di ba? Di ba? Inaalay namin sa inyo. Ganun po ang nairehistro sa akin, ako'y bata. Yung pala ay may karugtong at may katotohanan sa buhay ko ngayon, sapagkat ang pagsasamba sa Diyos ay isang bagong awit. Ano po? Na sabi na, sa lesson natin, nililis tayo, binago, pero parang bumabalik tayo sa dati. Ano ang bagong awit doon? Ano ang bagong pagsamba? Wala. Okay? And by the way, ano po ba ang ating series na lessons panghapon ng Sunday? Dito muna. 5, 4, 3, 2, 1. Dito. Ano ang series ng panghapon natin? Ano daw? Book of John. May series tayo. The symbol of symbols of Christ. Ano ba ang simbolo ng Panginoon sa atin? Ano ba ang sinisimbolo niya sa buhay mo? Okay. Nasa pangatlo na po tayo, at ngayon po ang the second. Dapat ito yung pangalawa. At buksan natin ang ating mga aklat sa John chapter 8 verse 12. Ayon sa inawit ng quintet. Okay. I was nothing before you found me. Ano po? Bago tayo natagpuan ng Panginoon, ay wala talaga tayong kahulugan ang buhay, hungkag, dry, barren, walang kinabukasan. But when God found us, gumanda. Nagkaroon tayo ng source, nagkaroon tayo ng nutrients, kaya tayo ay namumunga dahil sa Panginoon. Okay, tayo po ay magsitayo at basahin natin sa John chapter 8. Isang verse lang po, at ang oras natin ay 30 minutes na lamang. Okay, verse 12. Andiyan na po ba? Kaya niyong sauluhin yan kung tutuusin. Ano po? Verse 12 ng chapter 8 ng John. John 8 verse 12. Sabay-sabay po na may paggalang, may pag-unawa. Verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light. Totoo po ba ito? Totoo po ba ito sa ating mga binago na? Totoo bang lumalakad na tayo sa liwanag? Minsan nahuhulog tayo dahil sa ating sariling kagagawan, nang dahil sa pagtalikod doon sa source. Ang ating mga cellphone na ating pinakikinabangan, wala itong kwenta pag hindi natin ito isinacharge. Therefore, kung wala ang Panginoon na siyang liwanag sa ating buhay, lagi tayong nandoon sa kadiliman, iniisip natin puro masama, ginagawa natin masama sa kasi kadiliman. Pero ang blessing ngayong hapon, one of the symbol of our Savior is He is the light of the
Sure kayo, iba binasa natin. Look at verse 12 again. Basahin natin ulit. Baka nagkakamali kayo. Look at this, verse 8. Verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall the light of life. Okay, so ngayong hapon po, Jesus, the light of life or the light of the world. Tayo po'y manalangin. Nagilang Diyos, salamat po muli sa blessing kanina umaga na may naka-absorb, may nakaintindi. Salamat Panginoon sa Banal na Espiritu na siya nag-lead, nag-teach sa salitang inilahad. Ang nagdadala, Panginoon, ng iyong salita ay hindi kami worthy, unworthy kami. Pero salamat sa iyong grasya ng kahabagan, pagpapatawad, naging kaming karapat-dapat ng dahil sa iyo pong ginawa sa krus. Ginawa mo, pinatawad kami, nilinis kami, ginawa kaming banal upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat sa ginawa mo sa buhay namin na kung wala po kayo na nag-initiate, na kung kami lang, wala pong mangyayari sa aming buhay, magiging papatuloy po kaming nasa kadiliman, magpapatuloy na bitak-bitak ang puso namin, dryness, kauhawan sa iyong salita, at lagi kaming gutom. At harinaw, Panginoon, mag-desire kami magmula sa araw na ito hanggang sa katapusan ng aming buwan, na kami ay makapag-desisyon, na kami ay magbigay sa iyo ng glorification. Magamit mo kami sa iyong kalooban at iyong nais ang magawa namin, yung mga pinagagawa mo sa amin ang aming magawa, sa aming family altar, sa aming mga kamilya, at higit sa lahat sa aming mga katrabaho, makilala, makita na ikaw ang liwanag na aming buhay. Pangunahan niyo po kami, Banal na Espiritu, wala kami kakayanan, lagi ang tagapagsalita mo po, Panginoon, bagay na tagapakinig, i-bless mo po kaming lahat, kayo po ang masunod sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So, dito po ay ang kadiliman hanggang ngayon, punong-puno ito. At recently, sa inyong mga cellphone, nakita nyo, magulo ang ating Senate, magulo ang mga bansa, nag-aaway-away sila sa isang AI na parang bang lahat nagsisecure nito para siya ang magiging magaling pagdating ng future. At harinawa, dumating na ang Panginoon bago ito po, magkagulo sila dahil sa AI na yan, dahil yan po ay artificial, at wala pong dapat makatalo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay naglagay ng original. Siya po ang nag-create ng lahat na original at wala po siyang ginawang artificial. Kaya kung mayroon po sa atin, nagsasabing Kristiyano, tapos ang kanyang buhay ay hindi nakikita ng originality from the Word of God, fake ang taong yon. So dito po ay ang mundo ay punong-puno ng mga occult, yung mga kontra sa Diyos, yung mga murderer, may mga nagsusuicide, that is darkness sa kanilang kaisipan. Wala silang pagkakilala sa Diyos, at ang Diyos pumunta sa tao, pero ang tao mas pinili na manatili sa kadiliman, sa liwanag. Sa school, di ba? Sa mga estudyante natin, ako po'y dumaan din sa school. Nandun ang pinakamatinding temptation pag nasa high school ka. Nandiyan yung peers, yung mga lahat, yung adolescent period, na tayo po ay mula sa pagtutoy o mula sa pagkanene, papunta sa pagdadalaga, pagbibinata. Yun ang pinaka-delikado sa buhay ng isang tao. Pero alam nyo, kapag ka ang batang ito, ating mga young people na ito papalaki natin, na maturo natin silang liwanag mula sa salita ng Diyos, liwanag mula sa buhay ng Panginoon, isang araw, kahit iwanan mo yan sa daanan na yan, kita ang kanyang liwanag, ang kanyang testimony na siya po ay anak ng Diyos, walang makikialam na diablo yan sapagkat ang diablo ay takot sa kadiliman. Pwede siyang mag-tempt, pero hindi niya ito kayang sirain sapagkat ang liwanag na nagmumula sa Diyos ay kapangyarihan ng Diyos. Isang bagay po dito na ating, pwede natin mapatunayan dito, okay? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kadiliman? John 3:19. Tingnan niyo maigi mga kapatid. Ano ba sinasabi niya diyan? Okay? John 3:19. Pakilabas diyan sa ating screen. Okay? 19. Yan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw ng salibutan, di ba? Jesus came to the world of darkness. Okay? At inibig pa ng mga ano daw? Ang tanong ko sa inyo, mga batang Sunday school katulad ko, lumaki ako sa Sunday school. Di ba pag nasa school tayo, mga estudyante makinig kayo, pag nakikita tayo ng kaguluhan doon, nagpapayabangan, o nang-aasaran, nag-aaway, parang gusto mo pang sumali, kisa magpaliwanag ka na, hindi dapat yan, na dapat hindi tayo gumagawa niya dahil nagagalit at ayaw ng Diyos yan. Di ba, na-experience nyo rin yan eh. Sapagkat dito po, ang sabi ng Bible, ito yung totoo, na sabi doon,
At naparito, and this is the condemnation, that the light is coming to the world and men love darkness. Pastor, mga lalaki lang pala yan. Hindi po ang ibig sabihin yan, men. Ang sinasabi dyan ay yung group of people, lalaki at babae, sabi dyan, na ang sanlibutan, ito po ang men speaks of sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kaniliman kasailaw sapagkat ang kanilang gawa ay, Pastor, Christian na po ako, paano ko gagawa ng masama? Oh, di ba? Tinatanong ito madalas pag nagtuturo tayo sa mga tao sa labas. Sino po sa inyo ngayong oras na ito, mula kahapon ng Sabado, ang hindi nagsinungaling? Taas ang kamay. Di ba? Pastor, hindi ako nagsinungaling. Oh, fixman. Nag-fixman pa, di ba? Alam niyo po yung pagsisinungaling, ito yung trabaho ng anak ng Diyos, di ba? Ang anak ng Diyos, kumakain ng salita ng Diyos. Dahil ang kanyang tinapay, di ba? Ito ang kanyang bread. The Word of God. Ang tanong, lahat ba tayo kumakain ng salita ng Diyos nung oras na yon? O mayroong nag-escape, mayroong nakagawa. So therefore, yung ating trabaho, hindi natin nagawa lahat sa harapan ng Diyos, kasama rin tayo dito eh. Nakakaroon tayo ng nagagawa natin ang hindi gusto ng Diyos. Okay? Isa pa po doon sa Romans 1:20-22. Alam natin ito, di ba? Romans chapter 1. Okay, buksan natin. Romans chapter 1, 20-22. Okay, tingnan natin. Sabi diyan, di ba? Mula pa sa likhain ng salibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginagawa upang wala silang maidahilan. Kaya medyo sa ating mga magulang din, may danger. Kanina nag-uusap ay mga men, isa sa napag-usapan namin. Isa sa dapat nakikita ng mga anak natin, yung ating family altar, doon sa bahay, pagkatapos ng ating mga work o trabaho sa labas, pagdating sa bahay, nakikita nila ang pagiging leader natin, na tayo po ay nagbabahagi o nag-share ng gospel within our own family. Sabihin, Pastor, malalaki na sila, ayaw na nila. Yun na nga ang sabi ng Bible kanina. Mas ginusto pa ng tao ang kaniliman kaysa sa liwanag. So anong gagawin mo bilang ikaw ay bantay? O di ba? Kung bantay ka ng Diyos, kung ikaw yung, sabi ng Ezekiel, na ang kasalanan, mamamatay sa kanyang kasalanan, alam niyo, mayroon kang dapat gagawin. Alin po yun? Mag-warning ka. Huwag dyan. Mapapahama ka dyan. Okay? So yun po ang ating trabaho. So dito ay na hindi sila naunawaan at ang kanilang ginawa upang sila ay makakadahilan. Natural siguro ito, kahit mga Kristiyano na, minsan nagdadahilan eh. Pastor, pasensya na, kaya wala kami kasi ganito. Di ba? Nagdadahilan. Nagagawa din po ito ng mga Kristiyano na. At isa pa doon sa Romans 10-12, Romans chapter 3 naman, Romans 3:10-12, ito po yung mga example na dadaling ko sa inyo para madala tayo doon na ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa kaniliman. Okay? Romans 3:10 hanggang 12. Sabi doon, ang kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo. Okay? 3:10, hindi po ito. 3:10, baliktad. 3:10. Yan, yan. Chapter 3, verse 10. Yan, di ba? At it is written, walang matuwid. So therefore, kaya po tayo nadadala ng tukso. Dati kasing gawain natin ito eh. Nililis na tayo ng Diyos, siniparit na tayo doon sa kanilimang yon. Kaya lang dahil sanay ka doon, hinahanap-hanap ngayon ng laman mo, doon ka nagkakasala sa Panginoon. Oh, sino po magsasabi hindi yun nangyayari? Nangyayari po yan eh. Hanggang sa verse 12 po ito, verse 11, nasabi doon, okay, verse 11 please, walang isang nagkakaunawa. Biruin niyo po ito. Paano nga sila makakaunawa? Kahit kapamilya mo siya, hindi niya maunawaan kasi not unless na yung sakripisyo sa iyong trabaho bilang bantay, mahal mo yung kaluluwa, hindi ka talaga tutugot at pipigil sa iyong sarili na hindi mo sila mawarningan, mga anak. Huwag naman sanang mangyari na doon ako luluwa pagka nakita ko kayo doon sa kapahamakan. Ngayon pa lang dapat malaman ninyo ang katotohanan. Hindi natin sila pinipilit doon, pero pinapakita natin sa kanila ang ating pagmamahal sa kanilang buhay in the future. Kaya doon po, ay sabi dito, ni isa ay walang nakakaunawa, wala ni isang umahanap sa Diyos. Wala talaga.
Paano sila makakakilala? Tayo po itinawag ng Diyos para tayo ay maging mga liwanag. Ang liwanag na ito para tayong buwan at ang mundo, di ba? Si Kristo ang araw, tayo ang buwan, tayo yung nagre-reflect. So natutunan natin sa Bible, inire-reflect natin sa mga mundong madilim, nagkakaroon sila ng liwanag dahil doon sa buwan na yon. At parang ang kalagayan ay tayo ang buwan, ang Panginoon ang ating liwanag. Sapagkat saan kumukuha ang buwan ng liwanag? Ang buwan ay kumukuha ng liwanag doon sa araw. So yun po ang source natin, walang iba, kundi ang liwanag ng Panginoon. Okay, so, ang light po ay automatic, ang liwanag ay opposite o kakontra ng kadiliman. Pero sinabi dito ng Panginoon, ako ang liwanag ng sanlibutan. Okay, para di tayo gaano ma-overtime dito at aking orasan. Okay, ang bilis ng oras. Ang una natin titingnan dito, sinabi ng Panginoon, ako ang liwanag ng sanlibutan ito ay una, si Kristo ang lakas. Christ strength. Ano po? Bakit? Kung wala po ang Kristong itong nagsakripisyo ng kambuhay sa atin, hindi naman pa tayo magiging liwanag. Sabi niya ng Matthew chapter 5, ye are the light of this world. Paano tayo naging liwanag? Originally ba tayo ang liwanag? No. Ang original talaga liwanag ay doon pa po sa creation pa lang, sa Genesis chapter 1, makita mo na doon, di ba? Sabi ng Panginoon, nag-create siya ng liwanag. Bakit? Sabi niya, let there be, and there was. Bakit po galing yung salita ng Panginoon? Originally, galing sa kanya liwanag. Ano po? Because light is one of the symbol of God. Ang Diyos po ang, nandoon siya sa sabi ng Genesis 1:1 Diba? Yung kadiliman nandoon ang Diyos sa gitna nito. At pangalawa, okay, ang ibig sabihin ng light, ito ay pangalan, at ito po ay nung panahon na ang Israelita, naalala nyo? Kaya ang ganda pala ng kwento nito sa Genesis Exodus, ano po, yung Exodus o yung pag-alis mula sa mundo ng Ehipto, tayo naman mula nung makasalanan, inilipat tayo sa liwanag, ito yung pillar of light. Akala nyo, simpleng ano lang pala ito, nagbibigay ang Panginoon ng liwanag sa gabi, kasi madilim yun, di ba? Pag gabi, pag araw, cloud. It speaks of light. Okay? Pero ang di natin naunawaan dito, yung light na yon na nagmula sa pangalan ng Panginoon, because He is the light of this world, si Jesus, ay naging pala siyang tanglaw nung ang bayan ng Exodus o ng Israelita ay aalis sa pagkakalipin ng Ehipto, naging itong liwanag, ang persona ng Panginoong Jesucristo ang siyang nagiging pillar of light. Tanglaw sa kanila ng kanilang paglalakbay. Ano ang correlation nito, Pastor, sa atin sa New Testament? Di nyo ba alam na sabi ng Panginoon sa Matthew that ye are the light of this world, pero kung wala ang source natin, kung wala ang nakakabitan natin na line ng kapangyarihan ng liwanag, wala din po yung liwanag na ito sapagkat we are nothing without Christ. Okay po ba yan? Diba? Sabihin na natin, magaling ka. Okay? Sabihin, matalino ka, mayaman ka, marami kang namana. Pero pag wala ang Panginoon sa buhay mo, saglit lang yan Look at the prodigal son. Diba? Ang issue doon ay yung pagiging mag-ama, di naman nawala. Ang nawala doon yung fellowship, pero tingnan nyo, ang yaman-yaman niya. Hiningi niya. Sabi na akin naman yan Ilang buwan lang niya kaya yon nilustay. At ang pagkasabi ng Bible, nilustay ito ng sobrang, riotous living. Ano ibig sabihin ng riotous? Diba? Sobrang, awan kung paano yung, parang sobrang waldas o paano. Okay? So, ang bilis lang na nawala sa kanya. Kung wala ang connection niya, o ang connection natin sa Panginoon, kahit anong galing natin magdala, may minana tayong napakalaking pera, pero kung wala ang Panginoon, nagbibigay sa iyo ng wisdom, nagbibigay sa iyo ng tamang pagpatakbo ng iyong buhay, sabi ng inawit ng Quintet, okay? I was nothing, without God. So dito po ay, maliban na ang pangalan ng liwanag na ito sa Old Testament, sa Exodus, is the pillar of light. Okay? Isa sa inyong papansinin, halimbawa tayong buong church, nagpunta tayo sa
Ano ba yung Sahara Desert ba yon? Saan ba ang Sahara Desert? Basta doon sa Sahara, okay? Para hindi tayo mahihirapan. Ha? Okay, so, pag sinabing disyerto, paggabi, ano po ang mayroon ang disyerto? Maliban sa mabuhangin. Ano po ang mayroon sa gabi sa disyerto? Yes. Therefore, bakit sa gabi nandoon ang presence of God sa buhay ng mga Kristiyano kung tayo ay nasa panahon ng Exodus para magbigay ang liwanag na ito ng warm, ng init sa buhay Kristiyano? Walang Kristiyanong malamig. Amen po ba? Sabi mo, Kristiyano ka, pero ang lamig-lamig mo. Oh. Kristiyano ka nga, pero patay ka naman. Di ba? Amen po ba? Pastor, estudyante pa lang po kami. Kaya nga, may karoon tayong kanya-kanyang Sunday school level. At tayong mga teacher, dapat alam mo kung paano mo papakainin na sila yung lumalago, nag-grow ang iyong estudyante. Okay? So dito po ay nagbibigay ng ang pangalang liwanag o Jesus is the light of the world. Nagbigay siya ng pillar of light by night. Dahil madilim ito, wala silang kakayahan na makita, kundi sa pamagitan ng Panginoon, binigyan siya ng liwanag na matagpuan nila ang tamang daan. He is the way, the truth, and the life. At dito po ay nagbibigay siya ng init. Okay? At dito po sa verse 12 kung ating titingnan, sabi doon, okay, balikan natin ang verse 12. I am the light of the world. He that, ano daw? At tingnan nyo maigi, andalian nyo po yung mga Bible. Siya na sumusunod sa kay Jesus, ano daw sabi? Ano? Shall not take the world. Shall not walk in what? In darkness. Psalms 23 says, the Lord is my shepherd. Okay. Dadalhin niya ako, di ba? So dito po ay parehas din. Those who follow, okay, the light, okay, ay sinusundan natin yung may dala ng liwanag dito at kung paano ang karakter o pag-uugali ng liwanag na ito, una, sapagkat this is the attribute of God. Wala kang makikitang kadiliman sa Diyos because God is light and no darkness in Him. Wala pong kadiliman sa Diyos eh. Okay? At dito po ay, He is the light of light, sabi ng verse 12. Kaya kung ang Diyos po ay origin ng source of life o ng liwanag, okay? He create the light and He send us, o kaya binibigyan tayo ng karapatan na magliwanag because He is the one who create. He is the one that is light. Ano po? Kaya dito po, ang liwanag ay nagkukonvey. Ano bang ibig sabihin nagkukonvey? Okay? Naghahatid ng liwanag doon sa kadiliman. Therefore, bakit tayo nilagay dito sa lugar natin? Bakit tayo nagkita-kita dito? One of the purpose, para matanglawan ninyo natin ang mga nasa kadiliman. At ang sabi ng Matthew, walang naglalagay o nagsisindi ng ilawan at ito ay kanyang, alam niyo yung kanta? Ang munting ilaw ko, di ba? Ano daw gagawin? Sure? Lumiwanag ba ang buhay natin sa kapitbahay natin? Okay. Minsan natadala tayo eh. Yung ginagawa nilang pang-i-steer ng mga anak ng Diyos, nadadala tayo. So, nagkakaroon po tayo ng problema doon. Yung imbis na lumiwanag ang ating buhay, ang testimony natin sa kanila, dumidilim. Okay? Nawawala ng liwanag. Kaya dito po ay, since ang Panginoon ay the attribute of God, walang darkness sa Kanya, the attribute of God ay nagbibigay ng buhay, ang liwanag, ang attribute ng Diyos ay siya po ang naghahatid ng liwanag doon sa madilim na lugar. Ano po? Kaya dito ay ang lakas ni Kristo, Christ's strength. Kung ang lakas ng liwanag ng Panginoon nasa bawat isa sa atin, sasabihin ko sa inyo, hindi ka pa nagsasalita doon sa taong target mo dahil yung liwanag ng glory of God sa buhay natin, sila mismo, pwede bang bumalik ka sa next Sunday? Isama mo ako kasi pagkausap kita,
Naliliwanagan ang isip ko at gumagana. Mga kapatid, that's the power of God in you. Bilang siyang liwanag. Ipag-pray natin, magmula sa oras na ito mga kapatid, bago mag-Tuesday, Lord, i-activate mo po ang kapangyarihan mo sa amin bilang kami ang mga reflector ng iyong liwanag. Sa school, nagiging reflector ba kayo ng natututunan natin pag Sunday? Amen. Thank you, Lord. At least wala. Amen. Kasi mga kapatid, mabuti pa itong hindi talaga liwanag. Nagdikit ka lang ng isang reflector sa sasakyan mo. Alam mo, nagmumotor. Di ba napansin nyo sa nagmumotor, mayroong nakalagay sa likod? At nagre-reflect ito pag tinamaan ng liwanag. Dapat ganun na lang sana. Ang inaasahan ng Diyos, ye are the light of this world. Pakilabas po ng Matthew 5. Okay? Tingnan niyo po ito. Napakadiin doon, sabi ng Panginoon, ye. Ang sabi niya, you. Eh bakit parang kahit reflector, wala. Tingnan niyo po, Matthew 5, di ba? 14. Kayo, di ba? Mabigat yun. Kayo, sabi ng Biblia, kasama ako doon. Okay? Ito nga po ang ang aking prayer lagi, Lord, sa aking pagtuturo, na hindi pa man ako nangangalahati, nakikita na po ang glory of God sa buhay namin. Kaya hindi po talaga pwede, pag nakagawa tayo ng kasalanan, hingitagan kayo ng tulong sa Diyos. Hingitagan tayo ng sabi ng First John 1, if we confess our sin, He is faithful. Hindi tayo faithful, unfaithful tayo, pero ang Diyos faithful. Sa anong pagkakataon, pag kailangan mo ang kanyang source of light, ay pag nagpunta ka doon sa taong nadidiliman, sana nagre-reflect ka man lang ng liwanag na pinagkaloob ng Diyos. Hindi yung matagal ka na, natapos ka na lang sa university, wala ka man lang nakakaroon reflection doon sa pagkatawag sa iyo ng Diyos. Saya yung kaya ang ganda ng inawit ng ladies. Di ba? Before you found me. Ang ganda nun mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. Every time na kailangan natin liwanag, Lord, bigyan niyo po kami ng power para makita nila ang reflection namin sa buhay mo na aming ina-apply. Okay? That's the Christ strength sa buhay natin. Willing ba kayo na ipag-pray natin bawat isa? Lord, pag-pray po namin, humingi kami ng tulong mula sa aming pastor hanggang sa aking family na ang iyong strength ng liwanag, masiran mo kami everyday upang nagsaganon di pa kami nagsasalita, naliliwanagan na ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay na nasa kadiliman. Gusto niyo bang pag-pray po yan? Amen. Number 2, at sabi ko sa inyo ay pag-aaralan ko na at least kung hindi man 40 minutes, 1 hour. Okay. Iwanan natin yan. At least naunawa na po ninyo. Ano po? Okay. Isa sa simbolo ng Trinity is light. Bakit po? Di ba? Huwag niyong bubuhusan ng malamig ang banal na espiritu. Bakit? Pag binuhusan mo ng lamig ito, ano mangyayari sa buhay natin? Di ba? Magiging hindi maganda ang testimony natin eh. Di ba? Isa sa ano niyan. Okay? Sapagkat ang darkness represent evil, represent sin sa buhay natin, speak of death. Pag mayroon tayong darkness sa buhay natin, sabi nga ng Romans 5:12, di ba? Okay? Ay talagang kapag nagkasala tayo sa Panginoon, ipinapakita dito ang ating kasalanan. Okay? Isa sa nakita ng writer na si Peter, nung nagkaroon ng transfiguration, alam niyo ba yung nag-transfer sila? Parang anong tawag doon sa mga nanonood ng cartoon, di ba? Wala sa... teleport, di ba? Nung nagpunta sa Mount, si Jesus kasama si Peter, bigla niya nakita si Moses at saka si Elijah. Ano ang nire-represent doon? Okay, una, andun na liwanag na tayo pagdating ng panahon, Old Testament people at New Testament people, nandoon ang Panginoon nasa center at tayo po'y magsasama-sama bilang kanyang bayan. Okay, so, kaya nagkaroon po dito ng transfiguration at speaks na doon po ay nakita ni Peter ang liwanag na bigla silang nagbagong anyo. Na parang na-project doon. Okay, so, dito ay ang provision po ng liwanag
at ang nagbibigay ng provision ng liwanag na ito is none other than the Lord Jesus Christ. Pastor, wala ang Panginoon ngayon, nandoon sa trono ng Panginoon. Sino ba ang present ngayon? Kayo po, sino ba ang present ngayon sa buhay natin? Wala ang Panginoon. Sino ang nasa atin ngayon? Ang Holy Spirit. So kahit na po ang Panginoon nandoon at ang Holy Spirit nandiyan, it represent pa rin ang light sapagkat ang nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng karunungan, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Okay? So dito po ay, sabi ng Matthew 7:2, marami doon tayong piling lista, na sabi doon ay, nakikita natin ang glory ng Panginoon sa buhay ng kitang totoong Kristiyano. Nasabi nga natin, ay madalas ko po itong mababanggit, sabi kasi ng Panginoon, kung hindi mo kayang pasanin ang cross mo, okay? Hanapin niyo po ito, para naalala ko lang to. Kung hindi mo kayang pasanin ang sarili mong cross, kung hindi ka mamamatay sa sarili mo at lagi mong binabanggit, ako dapat pakilala, kung magiging loveless ka sa sarili mo, okay? Pag hindi mo kayang pasanin ang mga bagay na ito na kahit mamatay ka sa pagsisilbi sa Panginoon, hindi ka karapat dapat tawaging disipulo. Yun po ang sabi niya doon sa kung hanapin niyo po ang text na yon, na hindi ka karapat dapat tawaging aking tagasunod kung hindi mo kayang pasanin ang iyong mga cross araw-araw. Okay? So, madaming cross po yan. Okay? Ibig sabihin, mamatay ka sa iyong self at ang lagi mong pinapakita ay ang Kristong iyong ipinamumuhay ngayon. So dito po, maliban na the old earth was darkness or darkened with sin, minahal ng Diyos ito for God so loved the world, di ba? Nagkaroon ng kadiliman sa mundo dahil nagkasala ang tao, but God loved this world of elect, may pinili siya doon, and He came to this old earth and He died for the sin of those who will believe. Hindi po yung, di ba? Paano ka magbibilib kung dahil patay ka sa kasalanan? Bago ka magbilib sa Panginoon, the Holy Spirit quickened us. Ephesians 2:1, walang patay na kahit anong handa mo dyan, ice cream na masarap, hindi po yan babangon. Not unless, the Holy Spirit i-quicken ka, makakaroon ka ng pangunawa na may Diyos, ako'y tao, nanilikha niya, wala akong kakayahan para maligtas, kundi ang Diyos gumawa ng paraan na namatay doon para sa instead na ako, binayaran niya yung kasalanan ko at ngayon ay naging banal ako sa mata ng Diyos because of His righteousness. So yun po ang ginawa niya rito sa Matthew 7:2. Napakarami nito. At pagkatapos, iniwanan niya ang kanyang katawan, namatay siya sa krus, at siya'y naupo sa kanang bahagi ng kanyang ama, at doon po ay, pagkatapos ito, ay ang banal na Espiritu humalinis sa kanya sa mundong ito. Ingatan natin na ang presensya ng Panginoon, ang banal na Espiritu na nakatira sa puso natin, ay lagi nating binubuhusan ng malamig. Bakit po? Isa sa ayaw ng banal na Espiritu, ayon po sa Ephesians, quench not the Holy Spirit. Paano natin nabubuhusan ng malamig ang banal na Espiritu? Hindi siya makakilos. Bakit? Huwag niyo sabihin ni Diyos yan. Di pala pastor makakilos eh. Bakit po di siya makakilos? Dahil ang buhay natin nasasalaputan, napupuluputan ng mga things of this world. Ano-ano ba yon? Kayabangan. O kung anong interest mo sa lupa, sa tao. So yun po yung mga bagay. Naalala niyo po nung si Lazarus ay tinawag ng Panginoon, binanggit ko to kanina nung kami nagpi-fellowship. Sabi ng Panginoon, Lazarus! Came forth! Anong ginawa ni Lazarus? Di ba? Sabi ni Lazarus, bakit? Ano ang nakalagay kay Lazarus? Hindi siya makakilos. Ha? Anong ginawa? Anong nakalagay kay Lazarus bago siya tuluyang nakausap ng maayos? Ano yun? Bandage. Ang tawag doon ay napkin. Okay? Ang napkin ng mga mommies ay representing the word of sin. Okay? Bakit po? Sabi ng Panginoon, ang bira, hindi ka naman makakalapit sa akin dito, not unless tanggalan mo yon. Ang isang Kristiyanong Lord, patawarin mo ako, tinatanggap kita, magbabago ako, not unless tanggalan mo siya ng mga ginagawa niya sa kamunduhan. Yung mga bagay sa mundong ito, hindi po siya makakakilos ng maayos,
makakasunod ang maayos sa Panginoon sapagkat napupuluputan siya ng mga something in this world. Yun po ang totoo. Katulad po ng ating mga kabataan, okay? Yan, napakasakit. Isipin at iiyakan talaga natin sa Panginoon eh. Marami tayong sinusundo kabataan, pero pag wala ang magulang, hirap tayo. Not unless God, di ba? Palakasin sila. Pero dapat mas nakakatulong din ang magulang kung paano maipakita nila ang reflection ni Christ bilang liwanag sa kanilang buhay, na sila rin ay gumagabay sa kanilang mga anak, katuwang na simbahan, katuwang ng bawat isa sa atin, upang the glory of God might have glorify the Lord. Ano po? So dito ay ang kalagayan natin dito na ang liwanag na ito na kapag hindi nagkakaroon ng forgiveness of sin ng isang tao, okay? Ganun pa rin siya, lumalakad pa rin siya sa dati. Kaya dito po mga kapatid, okay? Sabi natin, Jesus in you, di ba? Sabi nyo, kasi tinanggap ko ang Panginoon. Even therefore, Christ in me. Christian ako. Kung totoo yun, sabi ninyo that Christ or Jesus in you, the hope of glory, kaya lang pag Sunday, nakikita kayo, ay kayo nakabusangot, para bang wala kayong langit. Paano nila maintindihan ng mga tao sa labas na, totoo bang may langit ito, lagi nakabusangot? Para laging pasa ng mundo. Pero ang sabi ng Biblia, kapag tayo tumanggap sa Panginoon, we have the hope of glory. Na pag tumanong sila, nagtanong sila sa atin, paano po makarating ng langit? Ito yan. Sa pamagitan ng grasya ng Diyos, minsan ay mga tao ay nakabusangot, parang walang langit. So, paano tayo magre-reflect ng liwanag ng Panginoon sa ganong kalagayan? Okay, so, we are His lamp. Another example sa Biblia, Matthew chapter 5. Kung kayo at ako ay ilawan ng Panginoon, anong klaseng ilawan ka? May langis o empty? Anong klaseng ilawan ka ng Panginoon? Lamp represent the church. Ang liwanag o ang lamparang ito pinapakita doon sa mga virgins, at yan po ay old culture ng mga Hudyo pagka sila po ay mayroong ikakasal. Kung bakit piniprepare tayo dito bilang nobya ng Panginoon, ikakasal tayo someday, okay, sa pagdating ng Panginoon. Darating siya sa pagkatulong magnanakaw. Pero ito po maganda. Lahat tayo nagsabing, Lord, tinanggap kita, may hirayin tayong ilaw. Nagre-represent sa atin ang ilawan na yon na tayo ay mga ilawan o ilaw ng mundo. Ang problema, harinawa, ma-review tayo. Reviewin ninyo. Ano ang component ng isang lampara? Number 1, may mitsa. Walang, anong tawag doon sa, yung itim, doon sa dulo ng, o ba doon, para di kayo mahirapan. Sino sa inyo nung panahon, lalo pag November 1, nagsisindi ng kandila sa mga libingan? Sino? Di ba pag ang kandila, inipan mo, kahit inipan mo na yan, mayroon pa siyang konting pula, di ba? At ang pag namatay yung apoy na ito, bigla yang lalakas ang, ano yun? Usok. Pero anong klaseng usok yun? Mabango o mabaho? Ha? O yung mabaho yun. Ang tawag doon sa English ay smoking flax. May apoy ka pa. May apoy ka pa bilang ilaw ng Panginoon. May liwanag ka pa ng konti, di ba? Pag pinatay mo, may pula pang konti. Pero hindi na po yun liwanag. Are you listening? Natok na yun eh, di ba? Mayroon ka pang liwanag na konti, pero sabi ng Panginoon, nakakasuka na ang amoy mo. Mayroon ka pang kunting liwanag, pero baho mo na eh. Ang tawag doon sa light na yun, nire-represent natin liwanag dapat. Yes, mayroon ka pang pula, may kunti ka pang liwanag, na kung ilalagay mo sa sobrang total darkness, magliliwanag yung maliit na yun na pula. Pero, ang problema doon yung usok noon, yung amoy noon. May liwanag ka pa, pero hindi na maganda ang iyong patotoo. Okay po? So therefore, itong tinatawag na smoking flax, yung dulo nito maitim, yung gitna nito pula, at yung dulo na ng wax ng kandila. Ano po ang pinapakita sa ating buhay nito? Ganun ba ang buhay mo sa harapan ng Diyos? Bilang sabi mo, matagal ka ng Kristiyano?
Mga kapatid, di tayo nagpapatagalan. Ang punto lang natin dito, inaasahan ng Panginoon na sa tagal mong gahawak ng kanyang salita, na re-reflect mo, nakukuha mo yung source ng kanyang kapangyarihan ng liwanag, na dapat inaasahan niya na ibigay ko na sa inyo lahat, nandito na. Problem is, na-absorb ba natin? Ang daming, you are the light, so, doon pa lang sa lamp na ito mga kapatid, walang langis, may mitsa, may usok, may kunting apoy. Kasi may mitsa yun eh. Hindi ito pinag-uusapan kung pastor ka, pamilya ka ng pastor, hindi eh. Lahat na virgins doon, 10, speak of every one of us, representing our light to this world. Pero mayroon ba tayong maayos na liwanag? Hindi yung nakakasulasok na amoy, hindi yung may apoy ka pa pero napakakunti na. Mga kapatid, dito po ay nadaan na lang natin. But the second thing is, sabi ng verse 12, bilang ang Panginoon ang source. Okay? Sabi doon sa 1 John 5:11-12, nag-overtime na ako, patapos na po ako rito. Tapusin ko na, puputulin ko na. Kasi ayaw ko nag-overtime kayo. Pakikinig. Okay. Dito lang po tayo magtatapos. 1 John 5:11-12. Okay? And this is the record. Tingnan natin, ano bang naka-record? Ano bang original? Okay. Verse, 1 John 5:11. Okay? Ito ang patutuo. Na tayo'y binigyan ng walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Bakit tayo binigyan? For what reason? Anong dahilan? Lord, bakit mo binigyan ng buhay mula sa anak mo? Verse 12. Verse 12. Ang kinaroroonan ng buhay. So therefore, itong mga nasa kadilimang ito, walang mga buhay, kung dala mo ang buhay na galing sa Panginoon, you should share them the light. The light! Na ikaw ang may dala, ikaw yung good sower. Diba? Ikaw yung naghahasik doon sa mga pusong matitigas. Pero alam nyo, kapag hinasik mo ito, walang binhi. Na pag nahulog sa lupa, ito ay maarawan at maulan, walang binhi na hindi nabubuhay kapag ito ay nahulog sa lupa. Not unless, ang butil na maganda, mas maganda na mahulog siya sa lupa. Magkaroon muna siya ng mamatay muna sa kanyang sarili para siya ay magamit ng Diyos. That's the power of the seed. Okay? Yan po rin yung galing din sa Panginoon. Ang kinaroonan ng buhay ay hindi kinaroonan ng anak ng Diyos, ay hindi kinaroonan ng buhay. Kaya, isa sa ating pang-test sa ating buhay, kung hindi tayo nagliliwanag doon sa ating mga ginagawa, balikan natin ang Lord, baka may problema ako. Yung aking mitsa, maitim, may uling. May tawag yan dito sa Kamalig, yung bilog-bilog na maitim, tawag doon. Sa ilaw, anong tawag doon? Di ba? Kami sa palayan kami lumaki. Ang ilawan naming buti ganyan, may krudo o kaya gas. Yung mitsa nito, pag dumating ang punto na may bilog ng itim, anong ginagawa? Para magliwanag. Inaalis yun. Anong tawag po doon yung? Yung mga bagay na nagtatakip ng kapangyarihan na Diyos sa buhay mo para maliwanagan ang iba. Alisin natin yun. Tanggalin natin yun sa ilaw, sa buhay natin. Yung anong mga bagay kaya yan? Na nagtatakip ng kabanalan mo sa harapan ng Diyos. Pwedeng ito yung mga material na bagay. Pwede yung sarili mo na parang gusto mong ikaw lang. At hindi ka nagpapakumbaba. Kaya dito mga kapatid, sabi niya, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay at ang hindi kinaroonan ng anak ay hindi kinaroonan ng buhay. Therefore, may mga takip ang ating buhay. Gusto natin sumunod pero sabi ni Lazarus, gusto niya kaagad, Lord, gusto ko lumapit. Kaya lang, tanggalin niyo muna yung nakapulupot sa akin. Nakaganon siya, nakagapos siya eh. Isa sa mga nakagapos sa mga kabataan ngayon ay yung kanilang gusto sa kanilang sarili habang sila ay mga bata pa. Ako ang pinakamagaling sa bahay namin, ba't mo ako utusan? Diba? Nakapulupot yun sa inyo. Ako yung pinaka-the best, ako yung gusto ko, ako yung nasusunod.
Yan yung nakapulupot sa atin, kaya hindi tayo magamit ng Diyos doon sa mga kaklasmate natin. Bakit? Mayroong nakalagay doon sa yung liwanag. Yung katulad ng fluorescein na yan, kasalanan ko rin, hindi ko na maabot, matanda na inyong lingkod. Kasi pag umaakit ako dyan, nahihilo na po ako, mahuhulog talaga ako dyan. Kasi pag gising ko pa nga lang, nahihilo ako. Pag ako lilinis yan dapat maputi yan eh. Bakit siya ay parang brown? Dahil doon sa alikabok na dumikit, ang magnetic force ng kuryente, nagsisip-sip yan ng mga small particles. O mag-science muna tayo. Hinihila yan ng kuryente at dumidikit yan dyan sa tubo. Kailangan natin yan nililinis. Katulad ng buhay ng Kristiyano, every time na mapansin mo, Lord, mayroong dryness, mayroong kauhawan sa iyo, Lord, patawarin mo, walang kasala ako. Yan po ang paglilinis sa buhay ng Kristiyano. Hindi yung inaasa mo na lang sa kung anong narinig mo, okay ka, no. Sabi ni David, di ba, sa Psalms, ay, try me and see if there are any wicked ways in me. Di ba? Ano yun? Psalms ano yun? Ang ganda nun eh. Hindi mo na kailangan pumunta pa kung kanino. Lord, check mo ang aking buhay. Okay? Kaya dito po, siya ang source, ang Panginoon, sa verse 12, He that followeth. So yan po lagay niya ng word, i-circle that word, He that followeth me, Christ as source. And last, natin ko na natapusin mga kapatid, sabi ng verse 12 again, He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The superiority of Christ. Kung si Kristo ang laging nandiyan, nakakonekta sa iyo, hindi ka malulubat. Hindi ka mababrown out kasi nakakonect ka kay Kristo. Ano po? So sabi dito, but ye shall have the light of life. Okay? Verse 5, God is light, in Him no darkness. That means, is no darkness at all. Ano po? At walang makikitang kasalanan sa Diyos. Kung sakali man, okay, kapag nakakita ka, okay, kung mayroon pong darkness, siyempre, walang liwanag doon, kaya total darkness. Pero pag ang liwanag, ilagay mo sa isang madilim, ibig sabihin, nandoon ang presence ng Panginoon at either kayo at ako. Okay, kaya dito po ay kinakailangan, sabi ng verse 9, di ba? If we confess that sin, dapat hindi lang basta isang beses ka lang nag-confess. Every time, Lord, nagkasala ako. Hindi ako magiging maliwanag, magiging marumirom ang aking buhay dahil sa aking nagagawang pagtataksil, sa aking nagagawang pagre-rebelde. And by the way, alam niyo mga kabataan, hindi lang naman po kayo dumaan sa buhay na ganyan. Nung ako po ay isang leader, di ba? Ito yung lumang kwento na dito at paulit-ulit na lang din. Di ba? Mayroon ako dito or idiot ka na. Dahil sa ako'y rebelde sa Panginoon, Lord, nahiya ako magpakanta, magsunglid. At si Brother Raymond, gustong-gusto magpakanta. Tuwang-tuwa siya pag kumakanta, di ba? Ako noon ayaw ko. Nahiya ako eh. Ang dami naman dyan magagaling. Mga fluent, magalis, magandang tsura, hindi katulad ko. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Ganun ba? Sige. Pinutol niya, hindi ko yung maigalaw eh. Anong punto doon? Bakit ko sinasabi? Hindi ko nananakot sa inyo. But dito po, habang tayo ay ninanais ng Diyos, kaya tayo tinawag kasi ang nais niya, magbigay ka sa Kanya ng glory. Yung liwanag mo, kailangan niya makita dyan sa school mo. Pero dahil nagre-rebelde ka, may gagawin siya para matuto ka. Okay? Di ba, yung mga bata, pagka hindi sumusunod sa magulang, hindi nga pinapalo. Again, hindi ako nananakot, but, sabi po na verse 9, if we confess that sin, keep on confessing. Bakit po? Isang araw, baka malingat ka. Malingat ka. Yung prodigal, alam niyo prodigal, anak yun, may connection sa tatay niya eh. Wala namang problema yun kasi anak niya yun, mahal na mahal niya yun. Kaya nga nung bumalik yun, tinakbo niya pa, niyakap niya eh. Pero alam niyo, nung siya po ay nagre-rebelde, nung siya po ay patuloy na tumatalikod sa Diyos, naalala ko unang preaching niya ni David sa uwas eh. Sa Lugpo, gabi na yun eh. Sabi niya, nung tinalikuran niya ang Diyos, hinarap niya ang mundo. Mga kapatid, tandaan niyo, dahil ang Ama mahal ka, itutuwid ka eh. Aayusin ka. Masakit man yung pagtutuwid niya ng isang likong bagay, masakit man ang pagtutuwid niyan, pero kung itutuwid ka ng Diyos, gagawa siya ng gamit, gagawa siya ng paraan
para maituwid ka. Yes, masakit ang process. Ipoproseso ka, sabi ng ating preacher, di ba? Ipoproseso ka, pero ang ibig sabihin, ikukuri ka ng Panginoon para maibalik ka sa tamang fellowship. Para yung liwanag ng Diyos, sa pamamagitan mo, lalong madoble ang liwanag, makita nila ang kaibahan nila sa mga anak ng Diyos. Harnawa, may natutunan tayo dito that Christ is the strength of that light. Christ is the source of that light. And number 3, Christ is superior to anything. Pag gusto niya, gagawin ka niya kahit magkabali-bali ka. Magamit ka lang niya for His glory. Tayo po ay magsitayo. At tayo magtatapos. At least 10 minutes na lang, o 7 minutes na lang ako nag-overtime. Thank you, Lord. Dahilan Diyos, salamat po sa hapong ito na ikaw ang liwanag. Kami ang buwan na magre-reflect sa iyo, Lord. Ano man po aming pagkakasala mula sa oras na ito, sa aming pagre-rebelde, sa pamaigay namin, pagmamagaling namin sa aming mga sarili na para bang mabubuhay kami na wala ka sa buhay namin, Lord. Patawarin niyo po kami. Alam namin, Panginoon, kung itutuwid mo kami, masakit na process. Pero mas maganda, Panginoon, kung kami may masaktan, at least magiging maibabalik kami sa sinapupunan mo at maisishare namin ang liwanag mula sa iyo. Habang ko tayo nakayuko, nakapikit, adult man o young people, ang nais ng Diyos kung bakit tayo tinawag at bakit pinalam sa atin ang lesson na ito para tayo magliwanag ng gusto sa mga tao, mga kamag-anak natin na wala pa sa liwanag. Gusto niya na ma-share natin ang liwanag para sila po ay makakilala. Sapagkat huli na isang araw, kung kailan tayo ay aalis na rito sa kakamagkukumahog, wala ka ng time. He is the source of light. He is the superior dito sa lahat ng anumang greatness na kailangan ng tao. He is the superior, si Christ, bilang siya po ang liwanag, ang original na liwanag, ang pangalan niya ay light. Kailangan natin siya everyday para sa mga kaopisina, kaeskwela, at higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Lord, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa iyong liwanag na naisalin sa amin. Lord, sana po, huwag matakpan ito ng mga maitim na usok, maitim na pangyayari sa buhay namin para patuloy ang aming liwanag, ma-share namin sa aming mga kaopisina, katrabaho, higit sa lahat, na hindi naman po sila ang dapat matuwa, kundi ikaw na nagbigay sa amin ng liwanag. Dapat mag-glorify ka namin. Lord, i-bless mo po magmula sa akin hanggang sa kalitlitang umatin na member ng simbang ito, na kami lahat magmula sa Papa, Mama, sa mga anak na magliwanag ang iyong gospel sa aming buhay na magamit mo kami sa anumang paraan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtawag mo sa amin. Salamat po na binuhay mo kami katulad ni Lazarus. Pero minsan napupuluputan kami ng mga bagay na nasa ibabaw ng mundo. Tulungan niyo kami, Panginoon, matanggal sa pagkakadikit ang aming puso sa mundo, sa pagkakadikit sa mga kayabangan o ano pa mang gusto namin. Bagkus, i-separate mo kami. Tanggalin mo kami roon sa aming kinadidikitan ng mundong ito, bagkos ilagay mo kami sa iyong kalooban na mas maganda, na ikaw ang aming nasusunod, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming charger, maging malakas kami araw-araw dahil sa iyong biyaya at habag. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay.